Hello. Tatagawin ang ating Panginoon Jesus sa umagang ito. Sabi niya si Santiago Coe, lumapit tayo kung sa ganun ay siya ay ating magagawin. Nang ganun ay lumapit din siya sa atin. Magpakagawin baba ka tayo sa Kanya. Maranasan po natin ang Kanyang presensya. Amin po. Worship God. Glorify you, Lord. Hallelujah. Let's come in the presence of the Lord. Come on, church, let us worship the Lord our God in spirit and in truth.
Banal na Espiritu, O God, na maranasan ka namin, O Diyos, sa umaga nito, O Panginoon. Maraming salamat, O Panginoon, sa mastura namin, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan na nagagaling lamang sa inyo, O Diyos. Tago mo siya, O God, sa iyong banal na likuran, Panginoon. Ikaw, O God, ang magpahayag ng mga salita, O Diyos, sa bawat makarinig, Panginoon, ng mga salita, Panginoon. Maunawaan namin, O Diyos, na ikaw, O God, ang Diyos na banal na aming sasabahin sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat natayo, O God, sa pulpito, O God. Bigyan mo, O God, ang Espiritu, pususin mo, O God, ang iyong kabanal-banalan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa aming pag-aming na, O God, ito'y handog namin sa inyo. Panalangin namin, O Diyos, nabigyan ka ng kagalakan, ng kasiyahan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa bawat lugar, tutugtog ng mga instrument mo, O God. Sa drum, Panginoon, sa keyboard, sa Panginoon, sa background, magigitara, Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you, God. Pususin mo sila, O God. Bigyan mo ng talento na nagagaling lang sa iyo at kalakasan. Maraming salamat, O Diyos. Sa umaga nito, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang gawain, O God, na ito. Huwag mong kayaan, Panginoon, na hindi kami mapususin doon ng Espiritu, O God. Bago lumabas, O God, sa bawat sulong ng palampakan nito, O Diyos. Panginoon, maghari ka, O God. Kaming katagpuin mo, O God, ang aming Espiritu, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo ang kapulihan. Sa pangalan ng aming Isus ang nakagabagligtas. Amen. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong buhay. Sumasamo sa iyong pagkilos.
natin na banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay tusok ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nandito po tayo upang purihin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness
Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Pray po ang Panginoon sa umaga nito na muli nagkasama-sama tayo. Amen. Announcement po para, before the announcement po, meron po ba gusto magpatotoo sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay? Magandang ginawa ng Diyos. Actually, araw-araw maganda yung ginagawa ng Diyos. Amen. Amen po. Meron po ba dito gusto mag-share? Morning, Sister Lilibet. Isama naman tayo sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ako po, ako na lang po. Ako na lang po, sasalo sa lahat. Sige, ako na lang. Ako na naman. Pinupuri ko po ang Panginoon. Ako po ay nagagalakad, na-amaze, and at the same time, ang tawag dito, na bless po ako sa mga kapatiran natin na pinaparanas po nila at pinaparamdam sa amin kung gaano kalaki at kamahal nila si Maan. Lagi po, kailan lang nagpunta sila sa isang farm, walang sa isip nila kundi si Maan, para kay Maan. So hindi ko man po babanggit isa-isa yung pangalan nyo, alam nyo kung sino kayo. Salamat po. Maraming salamat sa pagmamahal nyo kay Maan. Nakaka-amaze. Minsan meron na lang tatawag sa amin sa bahay. Alam nilang nakakagamot kay Maan. Especially si Lina dun sa harap ng bahay namin. Si nanay ni Alvin. Laksamana. Lagi siyang... Okay lang po siya. Nilalaro ako habang lagi siyang... Talagang effort po siya para magitas ng mulberry. Araw-araw talagang pag meron po siyang titas, makatita sa bahay. At sa mga kapatiran natin dito, Sturgeon, makakita lang ng duhat, pinapakatid sa bahay. Salamat po. Salamat sa pagmamahal niyo, si Brother Nick and Sir Janet, Sir Lina. Thank you po. Thank you sa pagmamahal niyo at salamat po sa mga buhay niyo. Ngayon po dadako po tayo sa ating announcement po. Patuloy pa rin po yung gawain natin. Every Wednesday, announce po sa GC natin kung saan po natin gagawin. Minsan po nagpapalit ng mood, nagpapalit ng araw. Either Wednesday or Thursday. I-announce na lang po. Patuloy pa rin po yung gawain natin kay Sister Lina every Saturday. Friday na. Namulit na daw po ng Friday na. Doon, practice Friday na. Doon po kina Sister Lina. And praise God, talagang nakikita po natin ang ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Talagang lagi po, consistent po sila sa pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. At every Sunday po, ganun pa rin po yung service natin. Tinatawagan ko lang po yung pag-inig sa atin sa prayer sa tithes and offering. Amen. Muli po tayo tumayo at manalangin para sa ating tithes and offering. Hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat araw, sa bawat saglit na aming buhay, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Kaya marapat lamang na ikaw ay papurihan, itaas, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Dahil tapat ka, Panginoon, sa amin. Panginoon, sa lahat ng nandirito, Panginoon, salamat po sa buhay nila, Panginoon.
Nawa mapuspos po sila ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hindi lamang po rito, Panginoon, kundi sa aming mga bahay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Manatili ka, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, at manahan ka, Panginoon, sa aming mga tahanan. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nagnanasa na magpatuloy, Panginoon, na masunod at magawa ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat po sa bawat isa. Ganon din po sa aming pastor, Panginoon, na walang sawa, Panginoon, na ginagamit po niya ang kanyang buhay para maibahagi po ang inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. Patuloy namin siyang idinadalangin sa inyo, Panginoon, na saan man siya magpunta, Panginoon, ingatan niyo po siya, Panginoon, at pagpalain po sa kanyang buhay at huwag po siyang pagkulangin, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. Ngayon po nandito po kami, Panginoon, sa aming pagkakaloob. Nawa, Panginoon, lahat po ng magpapagkakaloob, Panginoon. Ibalik niyo po ito sa kanila, Panginoon, ng siksik at tumaapaw, Panginoon. Nawa, magamit po, Panginoon, ang salapi na aming malikom sa ikalalago po ng inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen? Lord, salamat po sa bawat isa. Sa umagang ito, kami po ay binigyan nyo naman ng another blessing, favor. Makapagtipon. Pero sa inyong kalulatian, sambahin, purihin ka. Magandang umaga, mga kapatid. Morning. Ganda po tayo sa umaga. Mas lalo na ako. So, yung June 14 na tayo, no? Next week yung... Thank you na. Galing pa ito sa Alaska. Praise God. Thank you, Jesus. So, yung message natin today is the power of decision. Yung mga desisyon gagawin natin, pinaka-number 1 yung desisyon na hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Okay? So Genesis 39 verse 9, isang magandang halimbawa na makita natin yung buhay ni Joseph. Siya ay mas kilalang tinatawag Joseph the Dreamer. God's favor was upon him. Sabi nga doon sa verse 39, nung siya ay tinugso, at ganito ang sinabi niya sa Potiphar na ipinamahala niya sa akin ang lahat ng bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Kaya sabi niya, ito yung naging decision niya, hindi ko pong magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Magandang desisyon. Siya po ay karaniwang tao katulad natin. Pero siya po ay nalampasan niya ang pagsubok because God's favor was upon him. Amen? So, lahat talaga sa biyaya ng Diyos ay malampasan natin. So, yan ang topic natin ngayong umaga, the power of our decision. Okay? Yan po yung topic natin. Sumandali tayo manalangin at hingin natin sa Panginoon ang buksan ng ating
spiritual na unawa na sa ganon, sabay-sabay po tayo makuha ang katotohanan, lumago tayo sama-sama at mapurihan natin siya, magpasalamatan sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa atin. Lord, maraming salamat sa umagang ito, isang panibagong araw kung saan nais namin, O Lord, manatili sa ilalim ng biyaya mo, katulad ng kay Joseph, Panginoon, na ipagkaloob sa kanya ang favor, kaya kahit anong sitwasyon, pinagdaanan niya sa kanyang buhay, nalampasan niya. It's all because, O Lord, of your grace, of your favor upon his life. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nais namin, O Lord, pakinggan ang iyong mensahe sa umagang ito. Paano kami magpatuloy, Lord, yung desisyon na gagawin namin, ang piliin namin, ang magpatuloy, mabuhay para sa iyong kalwalatian, at hindi magpatuloy, mabuhay sa pagkakasala. Lord, dalangin namin ang iyong basbas sa bawat isa sa amin at maging mga kasama namin na nakasabay namin, O Lord, na sila po ay nanood live stream. O Lord, sila din may pagpalain mo ng presensya mo, Panginoon, sapagat walang mahirap at imposible sa iyo, Panginoon. Walang hadlang sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Sinasamba, pinupuri ka namin, Lord. I will do work not by my own might and power, but by the Spirit of the Lord. In Christ Jesus' name, Amen. So, wala naman siguro dito sa atin, no, pagdating sa desisyon. Meron na ba kayo nakarinig na gusto niyang tumaba? Meron bang gusto mag-desisyon ganon? Wala, hindi ba? Kaya nga, nagre-reduce tayo, gusto natin pumayat. So wala naman siguro dito sa atin ang desisyon na gusto mo magpatuloy ka mabuhay sa kasalanan. Gusto mo magpatuloy mabuhay sa kahirapan at sa karamdaman. Wala, di ba? Siyempre, sigurado lahat tayo, desisyon natin ay nais natin magtagumpay sa bawat anggulo ng buhay, sa bawat pagsubok na pagdaanan natin. Pero sino dito sa inyo na aminado kayo na maraming beses na rin nagkamali dahil sa mga desisyon na gawa mo? Sige, itaas ang kamay. O yan, di ba? Kaya dumating sa punto na inis ka, bakit ba nagawa ko yun? Bakit kahit alam ko ng mali ay nagagawa ko pa rin? Okay? So sa umagang ito ay ating pagbulayan. Pag-usapan natin ang kapangyarihan ng bawat desisyon natin sa buhay at mga nakasama natin, mga kakilala natin, sila din man nagdadamay sa desisyon natin. Kaya sa umaga ngayon, kung naniniwala ako, bibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan kung paano tayo mag-ingat mula ngayon sa mga desisyon na gagawin natin, lalo na sa mga pagsubok na harapin natin. Sapagat halos araw-araw naman humaharap tayo ng sitwasyon at kadalasan kailangan natin magdesisyon, piliin kung alin ang dapat. Tama po ba? At alam niyo po na tayo po ay nasadlak sa pagkakasala, ito ay bunga ng maling desisyon ni Eva at ni Adan. So ipinaliwanag sa kasulatan ang malaking pinsala sa maling desisyon na gawa lalo na ni Adan. Sabi nga sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 14, na kung titignan natin dyan, naghari na ang kamatayan mula pa kay Adan hanggang kay Moses. Kahit nung sa panahon na yon, hindi pa naibigay yung kautusan kay Moses. Subalit, kahit sa mga taong hindi nagkasala, kasi ito ay dahil sa pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Kaya si Adan kaya dahil nangyari ito sa sangkatauhan, ay nagmana ng pakasalanang mula sa pagkakasala ni Adan. At yan ang sinasabi sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 12. Hindi na natin babasahin ang lahat, no? Dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. So, dalawang desisyon lang actually ang piliin ni Adan sa pagsubok na pinagdaanan niya. Ang desisyon na gawin niya, sumunod ba siya sa sinabi ng Diyos o hindi?
So dito natin marirealize kung gaano kahalaga ang desisyon na gagawin natin sa bawat hagbang. So sapagkat ang bawat desisyon na gagawin natin, meron itong kapangyarihan magdikta kung ano ang maging resulta nito. At maaari ito magdulot ng pinsala, blessing. It's either pinsala o blessing, depende sa naging desisyon natin. At maapekto ito hindi lang sa buhay natin, maging sa mga susunod na henerasyon. So ang paniwanag ng Panginoon sa kasulatan sa kaso nangyari kay Abel at Cain ay malinaw natin makita. Ito ay naging bunga mula sa desisyon ni Adan. Nung mababasa natin sa Genesis chapter 4 yung bunga ng maling desisyon, nung dumating yung panahon, nag-alay si Cain at si Abel. Dito po yung nangyari. Makita natin sa sitwasyon sa verse 5, hindi kinalugdan ng Diyos yung hain, andong ni Cain. Kaya ano ang naging reaksyon ni Cain? Hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So ang pagkaroon ng galit sa Diyos ay hindi ito maituring na biro. Isang asal na kadumal-dumal na ugali. Tama po ba? Kaya nais ng Panginoon maunawaan natin ang malalim ito, maipasok sa puso at isipan natin kung ano ang idinudulot ang isang maling desisyon, lalo't na kung ito ay nagdudulot ng pagkasira ng relasyon natin sa Diyos. At itong sinabi nga ng Panginoon kay Cain. Kaya sabi ni Yahweh, ano ang kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Tumingin ka nga sa katabi mo, magsimangot ka. Di ba? Normally kapag nakita natin, hindi natin mapigilan, hindi natin makontrol sa sarili natin. Ba't ba nakasimangot ka, sis? Bakit ganyan ang reaction mo? Di ba? O bakit ang saya-saya mo? Meron tayong nakikitang reaction. At pansin talaga ng Panginoon yung sa mukha, mailarawan talaga ang tindi ng galit ni Cain. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon sa verse 7 ng Genesis 4, dito natin makikita, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, tingnan natin yung word mabuti at masama. Ang kasalanan tulad ng ano daw? Mapangis na hayop, lalaging nag-aabang upang lapain ka. At anong gusto ng kasalanan? Nais niyang maghari. So anong payo ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, kailangan mapaglabanan mo ito. So actually, sinasabi sa kanya, kailangan pag-desisyonan mo ito, sumunod ang paglabanan ito. So ito nga mismo yung, alam niyo yung masama at mabuti. Kailan ba ito pumasok? Di ba kay Adan, piliin lang niya, sumunod siya sa Diyos o hindi. Pero lumalim dito ng lumalim, pagdating kay Cain, ay mamili ng mabuti o masama. Kasi God spoke within Himself, sinabi niya, katulad natin ngayon ang tao sapagat alam na nila ang mabuti at masama. Kaya ito nga ang sinabi niya kay Cain, yung mabuti at masama, kailangan niya pumili, kailangan niya mag-desisyon. Pero makikita naman natin sa kasulatan ang totoong nangyari. Pinili ni Cain ang madilim na desisyon. Tama? At yun ang naging dulot ng kanyang kung bakit siya yung naghari ang galit sa kanya at siya ay naging kriminal. Diba? Alam niyo, sa tagal ko sa jail ministry, meron akong kapatotoo na share ng Word of God, isang lalaki na sa kabanatuan ang kaso. Dahil hiniwalayan siya ng girlfriend niya at hindi siya pumayag, ang makapaghiwalay lang daw sa kanila ay kamatayan. Kaya ang ginawa niya, sinaksak niya ng sinaksak ang babae hanggang ito ay namatay. At sinaksak niya ang sarili niya.
subalit siya ay hindi namatay. Siya po ay buhay at nakulong. At nung nalaman na niya ang magandang balita na ang tunay na pag-ibig pala ay magkaya pala maibigay sa atin ang pagmahal ng Panginoon. Niyakap niya ako at sinabi niya, Pastora, kung alam ko lang, ang pagmamahal na inahanap ko ay sa Diyos ko lang matagpuan, sana hindi ko na siya pinatay. Pero yung punto doon, makikita natin, dala ng galit, dala ng selos. Kaya, nangyari yun. Amen? At sa case ni Cain, siya po ay nakapatay, kaya nailagay siya sa isang sumpa, syempre. At doon sa nakilala ko, siya po ay nakulong ng paghabang buhay na pagkatulog sa ginawa niya. Okay? So, isang maling desisyon, masasabi natin, sa isang tao, umani ng pagtinding-tinding kasamaan. Makikita natin, no? Kasi ang maraming apektado sa sitwasyon ng tao yun, hindi lang siya yung pamilya niya. At sa kaso naman ni Adan, tayo po ay bahagi dito na sabi natin na apektado. Kaya kung basahin natin ang awit, chapter 14, bahagi lamang ito na mabasa natin sa tindi ng kasama ng tao dahil sa maling desisyon na gawa ni Adan. Diyan yung lumabas yung atheist, di ba? Wala namang Diyos. Ganun sila, di ba? At ang tawag pala sa kanila hangal. Makikita natin dyan, yan lang yung babasa natin. Walang mabuti, wala nang magkikita. Nagmamasid si Yahweh mula sa taasan sa katawan, sinisiyasat, ininan ko may taong marunong pang sumamba sa kanya. Sila lahat ay naligaw ng landas, naging masama sila lahat. Walang gumawa, wala ni isa man. Imagine nyo yan? Dahil lang sa isang maling desisyon, buong mundo sa katauhan ay naapektado. Nakikita po ba natin yung kapangyarihan ng desisyon? Ang kapangyarihan ng desisyon tayo, piliin natin magpatuloy sa pagkakasala. Ngayon din ang sinabi sa aklat ng Jeremias, chapter 17, verse 9, kung saan kaya kinailangan tayo tulungan ng iligtas ng Panginoon dahil bulok at walang lunas ng puso ng tao. Mandaraya, gano'n ang puso ng tao, hindi ba? Kaya salamat na lang sa Diyos at sa kanyang makapangyarihan desisyon. Okay, ang desisyon ng Panginoon naman, ang tinig natin, na iligtas niya tayo sapagkat gayon na lamang ang kanyang pagsinda sa atin. Amen? So, malinaw na po ang revelasyon na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin patungkol sa kaligtasan. Kaya nga, tama ang naging pamaraan ng ating banal na hapunan. Diba? Sa araw na araw ng pagtitipon natin, nauwa natin ngayon, ligtas na tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, dahil tayo ay ligtas na, humaharap tayo sa sitwasyon na dapat mag-ingat tayo lalo ngayon sa bawat desisyon na gagawin natin. Sangayan ko ba tayo doon? Sapat na po yung aral na tutunan natin kay Adan at hindi na dapat maulit pa yun. Mahalaga ang desisyon natin ngayon bilang mga anak ng Diyos. Kaya dapat nagagawa at nasusunod natin ang kalooban niya. Kung noon sa panahon ni Adan, pinagbawal siya. Sa isang puno lang, pinagbawal siya. Dito naman sa pagkakataon natin, ang sundin natin. Yan ang kalooban ng Diyos na sinabi kay Adan. Ito yung kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Ama? Basahin natin sabay-sabay. John chapter 6 verse 40. 1, 2, 3. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Si Jesus ang nagsabi nito, no? Ang lahat nakakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muling bubuhayin sa muling araw. Maganda po ang kalooban, plano ng Diyos na makaroon tayo ng buhay ng walang hanggan at muli tayong bubuhayin sa muling araw.
So mga sasalalday, hindi lamang ating kaligtasan, kundi ang mga mahal natin sa buhay. At sa lahat ng mga nagtikinig sa atin, sino tayo nag-share ng tayo sa isa't isa. Kaya ang desisyon natin, huwag talikuran ang pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang desisyon natin, sumunod kay Kristo sa naman hirap at pagsubok, ito ang pinakamahalagang desisyon na dapat magawa natin, makikita ng ating pamilya sa atin at mga iba pa bilang tayo pinili ng Diyos, ilaw at asin sa henerasyon na ito. Amen? Amen po ba? Nakasalalay po ang ating hindi po sinasabi doon na, kaya nga sabi nga sa aklat ng Gawa 16:31, kung sumampalataya tayo sa Panginoon at maligtas daw tayo at ang ating buong sambahayan. So hindi ibig sabihin ngayon tayo ay ligtas na, sila ay ligtas na. Hindi pwede ligtas sila dahil tayo ligtas. Kailangan maligtas sila dahil pa rin sa gospel. Dahil pa rin sa Ebanghelyo. So, dito sa sitwasyon na ito, naligtas sila kasi nagpatuloy na share sa kanila ang gospel. Kaya kung tayo ay nagpapatuloy, ang desisyon natin, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok darating sa ating buhay, ay piliin natin tumayo tayo dito sa katotohanan sapagkat ito ang kalooban at ng isang daan, buhay at katotohanan binigay natin ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kung manatili tayo dito sa sumampalataya at kapag tayo, nangako ang Panginoon na siya mismo ang magtuturo sa inyong mga anak. Ano ang maging buhay nila, magiging makayapa at ulat ang buhay. At tayo, kung tayo ay maging matatag sa katwiran na ito, sa matapos ni Jesus para sa atin, ligtas tayo sa mga mananakop at walang katakutan anuman. Yan ang pangako sa sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 54 verse 13-14. Sa mga katulad natin na desisyon tayo na maging matatag ang ating desisyon sa ating relasyon sa ating Panginoon. So bakit kailangan natin maging matatag sa desisyon sa relasyon at pananampalataya natin kay Kristo? Ligtas na rin tayo. Pero bakit kailangan natin maging matatag at manatili sa relasyon natin sa ating Panginoon? Bakit kailangan ganyan ang desisyon na gagawin natin? Kapatid, kung ikaw sa oras na ito narinig mo ito, pero ikaw yung pasimple-simple lang, kapante ka lang. Parang okay na sa'yo, nag-church ka. At yung church lang, Sunday lang talaga ang pinakamahalaga sa'yo. Other days, ito, kung ikaw ay nag-iisa, hindi mo ugali yung kausapin ng Panginoon, madalangin. Hindi mo siya, parang parang yung sa'yo, basta nagsimba ka lang, nagbasa ka lang ng Bible, parang yung simple-simple ka lang sa sitwasyon. Pansinin po natin ang natuklasan ni Pablo sa sarili niya. Sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 21, ito sabi niya natuklasan niya. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. So, ganun dito pala yung nangyari kay Cain. Diba? Kahit na pilit niya man sa sitwasyon na yan, nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Hindi ba totoo ito? The more tayo nais sumunod sa kabutihan, sunod-sunod din naman ang pagsubok sa buhay natin. Sino dito sa ayon? Diba? Sabi mo ngayong araw, pag mag-drive ako, hindi na talaga ako mainis. O maya-maya lang, hindi ka pa nakalabas ng gate, nakainis ka na. Sa kaibuturan ng ating puso, sabi nga natuklasan ni Pablo, sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niya talaga sumunod. Ganon talaga tayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sino bang dito gusto magpatuloy na gusto mong tumaba ng tumaba? Di ba? Sino gustong
tuloy-tuloy mabuhay sa kasalanan. Wala. So sa ikabuturan ng ating puso, gusto nating sumunod talaga. Pero ito po yung situation natuklasan ni Pablo. Sa verse 23. Sabi niya, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. So isip ko, gustong sumunod. At ang matindi dito, natuklasan niya, binihan ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan na hiran sa aking katawan. So, inilarawan ito ni Pablo bilang isang digmaan sa sarili. Naranasan mo ba natin yan? Sino nakaranas nito, digmaan sa sarili? Galit ka sa sarili mo, sa mga desisyon na gawa mo. Di ba na, naiibis ka. Makeup ka ng makeup, punta ka sa salamin, hindi ka pa rin gumaganda, inis na inis ka. Pero yung pinag-usapan natin, mga kapatid, nagbibigay hirap sa kanya magdesisyon. Kaya itinuro ni Pablo ito na isang saklap na kalagayan na kabiyak siya at nangangailangan ng tagapagligtas. Ibig sabihin, matindi. Kasi hindi mo na kaya Parang kang lumalangoy sa gitna ng dagat na hindi ka naman marunong lumangoy. So, kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya, sa kalagayan na meron ito, ibinabahagi sa atin ni Pablo ang sitwasyon. Ito ay isang saklap na kalagayan. At kaya siya nagtanong, malinaw niya inilarawan, ang buhay ng Kristiyano ay hindi tayo absuelto sa mga kasalanan ng pagnanasa. Tulad ni Cain, di ba, kailangan niyang mag-desisyon alin ang sundin, mabuti o masama. So, ganun po yung kondisyon na meron tayo ngayon. Sa totoo lang. Kaya sabi nga niya sa Galatia chapter 5, verse 17, sapagkat, sabi niya dito, kung babasahin natin ang buhay, explain ko na lang Dahil ang laman at ang spirito, bahagi doon i-explain ni Apostol Pablo na tuklasan niya sa sarili niya, magkasalungan sa isa't isa. Ang spirito na ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At kaya nitong dumaan sa masikip na daan. Ngunit inaangat pa rin ng laman ang dati nitong ninanais na hindi nahihirapan. Bakit ako magdadaan sa masikip ng daan kung meron ng maluwang na daan? Di ba? Sa isang halimbawa, ibig sabihin, ayaw dumaan ng mahirap sa sitwasyon. Ang daan patungo sa katotohanan, masakit mga kapatid, pero ito ang kalagayan. Dumaan ka sa luwang na daan. Sabi nga sa Bible, there is a way seems right to a man, but it leads to death, or it leads to destruction. Di ba? Maluwang yung daan, pero ang dulo ng ilong ay kapahamakan. Kaya, sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na ganito ang sitwasyon na meron tayo. So, ibig sabihin, kung ang isang tao, kung tayo ay ligtas na, hindi na nakakaranas ng makalamang pagnanasa, bakit ang kasulatan ay naglalaman ng napakaraming payo upang labanan ito? Ang magtatanong ako sa inyo, meron pa ba kayong struggle sa inyong buhay? Yung mga kahinaan na meron tayo, dumadaan tayo ng ganong klaseng sitwasyon. Sa Bible, sinabi na yan sa atin. Sa umagang ito mga kapatid, itinuturuan tayo ng Panginoon. Paano tayo kumalas? Paano tayo lalaya sa ganitong klaseng sitwasyon? Paano tayo makapag-desisyon ng tama? Kaya binumulat ng Diyos ang ating mga mata na naalam niya ang pinagdadaanan natin. Bawat isa sa atin, interesado ang Diyos sa ating mga puso. Kaya isa sa mga sa sitwasyon na meron tayo, kahit ligtas tayo, alam niya kung bakit
tayo ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, bagaman tayo ay ligtas na. Daming pagsubok dumarating sa buhay natin. Totoo po ba? Kasi alam nyo, number 1 target tayo ng kalaban. At number 1 target tayo ng Panginoon sa bawat pagsubok para tayo ay lumago. Amen? Si Lord, ano siya, natitwist niya into a blessing sa buhay natin. Kapag marunong lang tayo tumingin at mabuhay lang tayo sa salita ng Diyos, kahit anong pagsubok pagdaanan natin sa buhay, kapag yung desisyon natin, kahit anong mangyari, hindi ko kakainin ang bunga na yan! Dahil sabi ng Panginoon, huwag ko daw kainin ang bunga mula sa puno na ito. Amen? Nakukuha po ba natin yun? At isa sa mga desisyon na kailangan natin gawin, ang payo ng ating Panginoong Jesus. Ito yung payo niya sa atin. Kasi target tayo ng kalaban eh. Kaya ito yung target niya sa atin. Magbantay kayo at ano daw? Manalangin para ano daw? Upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So ang konteksto ito ay isang palaala na tayo ay ligtas na. Nananahan na sa atin ang espiritu at malakas siya sa atin. So kailangan lang natin maging handa, magpamatyak, matatag sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang laman natin ay mahina. Sino sa inyo naranasan mo na bumigay ka sa tukso at pinagsisihan mo? Itaas ang kamay. Solo yung disipula. Diba? Ako ay tinaas ko yung kamay ko. Madalas, ano na po nangyayari? Kaya tuturuan tayo ng Panginoon paano natin malampasan. Madalas karamihan sa atin sa pagkataon na bumigay tayo sa pagsubok, tukso dumaan sa ating buhay. Dahil hindi tayo ready. Hindi tayo nakahanda. Kampante tayo. Hindi tayo nagbabantay sa mga desisyon ginagawa natin. Hindi tayo bumababad sa panalangin at humingi ng payo sa Diyos bago tayo magdesisyon. Hindi tayo humingi ng tulong sa Kanya. Kaya sa umagang ito, patuloy tayo, tinutulungan ng Panginoon paano natin malampasan ito. Kaya sabi Kanya, manalampasan natin ito dahil nalampasan niya. Nalampasan din ng mga unang iglesia, katulad ni Apostol Pablo. Kaya itong payo ni Apostol Pablo sa atin, mag-ingat ang sino mang nag-aakala na siya'y nakatayo at baka siya ay mabuwal. Amen? Kaya talaga, inaingkaya tayo ng Panginoon, magbabad tayo sa panalangin, magmamatyak tayo, magbabantay tayo. Sa bawat dumating sa buhay natin, pagsubok, tukso sa buhay natin, isipin, patuloy, manalangin tayo. Humingin tayo ng patnubay sa Panginoon. Hindi sunggap lang ng sunggap, ay makakapera ako dito. Ito na. Pasukin ko na ito. Parang yung awit, buksan mo. Di ba? Pero si Apostol Pablo, batid niya kung sino ang, sa itong, kay Apostol Pablo, kaya nila nasusulat ito, napagdaanan nila, nasasabi nila, grabe ang sitwasyon na ito. Gusto mong gumawa ng mabuti, makapangyarihan din ang kasamaan. Nakapansin nyo sa bansa natin, ang hirap itayo ang katotohanan, napalakas ng kasamaan, ang kasinungalingan. Pinili ng mga tao, ang i-push pa nila, tulungan pa nila ang mali. Kaya ang desisyon na ginagawa ng isang tao sa isang mali, marami ang nagagamay. Kaya may kapangyarihan ang bawat desisyon na ginagawa natin. Si Apostol Pablo,
ang ginawa niya, sabi niya, sino ang makakatulong sa atin sa ganitong kalagayan? So yun din ang gusto ni Lord iparating sa atin. Huwag nawat natin kalimutan, the one who is in us is greater. Mas dakila siya. Kaya sabi niya sa Romans 7:25, sino ba daw makakatulong? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. At ito yung kalagayan niya, sabi niya, ang aking isip, sa pamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuli-tuli ng kasalanan. Kaya tayong kinailangan iligtas ng Panginoon. At yan nga ang ginawa ng Panginoon sa atin. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman na kung sino yung nag-uudyok sa atin magpatuloy sa kasamaan. At hindi tayo iniwan ng Panginoon, hindi lang niya tayong sinagip sa kapangyarihan ng dyablo. Inilipat niya tayo sa kariyan ng kanyang minamahal na anak. Kompleto ang package ginawa ng Panginoon. Ginawa niya tayong anak niya. Amen? Are you blessed? Amen. Praise God. So, muli, napapansin niyo ba kung kailan nakipag-isa na tayo kay Kristo, lalong patindi ng pantindi naman ang pagsubok pinagdaanan natin. Diba? Alam na natin kung bakit? Ito po ay alarma na tayo ay itinuring ng dyablo kaaway. At nakikita niya ang halaga natin para sa kaharian ng Diyos. Kaya tumitindi ang mga pagsubok na pinagdaanan natin. Number 1 target tayo ng dyablo tuksuin. Sabi nga sa John 10 verse 10, dumating ang magnanakaw, para ano daw? Para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, upang ang mga tupa ay makaroon ng buhay na masaganang lubos. So ang magnanakaw, kung meron dalawang bahay na nakikita niya, nakabukas ang pinto, isang bahay ng milyonaryo at isang bahay ng pulubi, saan sa palagay niyo papasok ang magnanakaw? Sa bahay ng pulubi na wala siyang makuha na mahalagang bagay. Papasok siya doon sa bahay na mayaman. Ganun tayo mga kapatid, mayaman tayo. Amen. Mayaman tayo ng presensya sa Diyos. Mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Natatakot ang dyablo. Nakikita niya, tayo isang mahalagang bagay. May mahalagang bagay, dakilang bagay sa kalooban natin. Natatakot siya kapag buo tayo magdesisyon na isuko ang buhay natin sa Diyos, malaking problema tayo para sa Kanya. Tayo po ay banta para kay Satanas, kaya target niya tayo. Bakit? Kasi tayo ay instrumento ng Diyos na sinisira natin ang plano niya, pangdaigdig. Gusto niya maghari. Lahat ng mga tao, mga nilikha ng Diyos. Instrumento tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. At napapalaya natin ang kanilang mga kaluluwa. Yung mga walang pag-asa na nakaroon sila ng pag-asa. Sa ating din, naranasan natin ito. Yung mga tao dumating sa buhay natin, sila ay naging instrumento. Naisip ko din lang kung gaano din kahirap ang kanilang pinagdaanan sa kamay ng kadiliman. Ang malaking pagsubok na pinagdaanan. At may mga moment sa biyaya ng Diyos sa ating buhay, natulungan din natin sila magdesisyon ng tama. Kaya hindi tayo gusto ng dyablo. At ito pa, at dahil kilala tayo ni Satanas, dati nandun tayo sa kanya, di ba? Kaya nga siya, hindi masyado tayo tinutuluyan kasi kasama ko naman ito, anak ko ito.
Pero nataranta siya. Nung nailigtas na tayo, wala sa kanyang kapangyarihan at inilipat na tayo at naging anak na tayo ng Diyos. Pero bago tayo nailipat, kilala na tayo ni Satanas. Alam na alam niya ang bawat kahinaan ng bawat isa sa atin. Alam niya kung gaano tayo ka-sensitive. At madalas, ginagamit niya ang mga malapit sa atin. Pamilya natin para saktan tayo. Nanakawin niya ang kapayapaan at katotohanan at wasakin niya ang plano ng Diyos. Yan ang ginagawa ng kalaban. Kaya patuloy tayo, sinasabihan ng Panginoon, lagi tayong handa at manalangin. Amen? Kaya tayo ngayon bilang anak ng Diyos, dahil kalaban na natin si Satanas, sasalakay at maghahanap talaga siya kung sino ang pwede niyang malalapa. Masamang spiritual na puwersa ang naghahanap. Sabi nga sa aklat ng unang Pedro, handa tayo magbantay, ang diablo ay kaaway ninyo, parang liyong umuungal at naghahanap ng malalapa. Yan ang ginagawa ng diablo. Huwag kang lumingon sa katabi mo, hindi yan diablo, kapatid mo yan, anak ng Diyos yan. Diba? Pero ito ang magandang balita. Nagbigay ng magandang halimbawa sa ating Panginoong Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Mabasa natin sa aklat ng Matthew chapter 4, verse 1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng diablo. Actually, kung pag-aralan niyo ito, parehas ang pagsubok na pinagdaanan nila Eva at Adan. Sa pinagdaanan ni Jesus, ang pagkaiba lang ang desisyon. Nagkaiba lang sila sa desisyon. Si Jesus ay nagdesisyon, sumama sa banal na Espiritu, hindi sundin ang tukso, hindi siya sumang-ayon sa handog ni Satanas, ipinaglaban niya ang katotohanan sa kasulatan. Ang desisyon niya ay ang sumunod sa Ama, at yun ang pagkaiba ni Jesus kay Eva at Adan. Kaya naman, siya ay nagtagumpay. So, nagbigay ng halimbawa si Jesus sa atin, paano siya nagtagumpay. Kaya sumagot si Jesus sa verse 10, anong sinabi niya? Lumayas ka, Satanas! Sapagat nasusulat, ang Panginoong mo Diyos ang dapat mong sambahin at siya ang lamang ang dapat mong paglingkuran. Ito yung desisyon na makapangyarihan na desisyon. Ang kapangyarihan na tutulungan tayo para hindi tayo magpatuloy mapalublob sa pagkakasala. Marami pa tayong pagsubok, pagdaanan sa buhay, pero tinuturuan na tayo ng Panginoon. Paano natin malampasan ito? Kaya nagtagumpay ang Panginoon, pagkatapos iniwan na siya ng diablo, anong dumating? At anghel. Pinaglingkuran siya. Gusto ba natin ito? Yung nalampasan mo, tapos pinaglilingkuran ka ng anghel, yung hindi mo nalampasan, tapos lalo ang pinaglilingkuran ng mga kadiliman. Napaluglob at napuluglob tayo sa kasamaan. Kaya sa umagang ito, tayo po ay tinuruan ng Panginoon na bago dumating ang pagsubok, kailangan natin magdesisyon. At kailangan natin maging manatiling alerto spiritual. Babad sa panalangin, umasa sa lakas ng Diyos sa halip sa sarili, at sumama sa banal na Espiritu. Amen? Meron po ba tayo natutunan? At kung darating ang araw, mga kapatid, kung sakali ikaw ay nagkamali, huwag kang mag-give up sa isang desisyon. Huwag mong talikuran ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Magpatuloy lang po tayo. Lalo sinasabi nga sa Kawikaan 24:16, tayo man, magbuwan man tayo ng 7 beses, pero tayo rin ay itatayo ng Panginoon sapagkat no one can snatch us from God.
Sa bawat pagsubok na pinagdaanan natin sa buhay, naturuan na tayo ng Panginoon. Kaya kung sa umagang ito, nakuha mo ang mensahe na ito, ipaalala po natin sa ating sarili. Magdesisyon tayo na makaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Malampasan natin ito sa favor ng ating Panginoon. Kasama natin siya. Nangyari ito sa buhay ni Jose, na siya rin ay pangkaraniwang tao katulad natin. Nung siya ay dumating sa kanyang, ang dami niyang hirap pinagdaanan, nasa magandang sitwasyon siya, naibenta siya ng mga kapatid niya, naging slave siya, alipin siya, nakulong siya. At nung nandun na siya sa bahay ng hari, pumasok naman yung partipar na siya ay tinukso, pero meron siyang desisyon. Ang desisyon niya, ayaw niyang maggumawa ng kasalanan. Ayaw niyang pagtaksilan ng boss niya at ayaw niyang magkasala sa Diyos. Desisyon ang ginawa niya. Kaya ang desisyon na ginagawa natin ay makapangyarihan. Kung ang desisyon tayo ngayon, gusto mong mabuhay sa katotohanan, gusto mo nang mabuhay, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang biyaya, ang grasya, ang favor ni Lord sa buhay natin. Sabi nga niya kay Apostol Pablo, sapat na ang aking biyaya. My grace is sufficient enough. Ganyan ang nangyari kay Joseph the Dreamer. Dahil kasama niya ang Diyos, God's favor was upon him. So mga kapatid, sa bawat isa sa atin, mag-encourage tayo. Ipaalala natin ang ating sarili na magdesisyon tayo, meron akong pananampalataya, kasama ko na si Jesus, He's greater in me. At patuloy natin ideklara ang biblical decrees sa buhay natin. Malaking ang bahagi, ang partisipasyon sa ating ang deklarasyon na ito. Kapag nag-desisyonan mo ito sa iyong buhay, ito nga ang mangyayari sa ating buhay. Tumayo po tayo lahat. At tayo ay ideklara ng sabay-sabay. Hallelujah, Jesus. Come in your presence, O Lord. Salamat, Lord, sa umagang ito. Kami ay tinuruan mo, Panginoon, maging matatag sa aming decision. Nang sa ganon, all things work together for good sa aming buhay. Dahil nag-desisyon kami, taglay namin ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Panginoon namin, deklara po, Panginoon, ang bawat salita na binigay mo para sa amin at ibigkas namin ito. Taos puso na may pasasalamat sa iyo. Salamat nang dahil sa iyong sakripisyo, kami ay may bagong buhay, may bagong kakayahan, makapagdesisyon ng tama dahil kasama ka na namin sa aming buhay. Sabay-sabay po tayo. Ang sinasabi sa awit 139 verse 14, I am fearfully and wonderfully made, and God's word is so wonderful. Thank you, Lord. I am a new creation in Christ. All things have passed away. Hindi na ako tulad dati. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weaknesses. Mahina man ako, mabuwal man ako, pero dahil ang grace at biyaya ni Lord sa aking buhay ay sapat na. Malampasan ko ang bawat pagsubok. Because I am strong and courageous, dahil God is with me wherever I may go. At God has planned, anong plano ni Lord? To prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. God is my rock and my salvation. The Lord is before me, I will never be shaken. I am more than a conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer,
Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus, because I am a child of God. And I have the authority and power to trample on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name, Amen. Manatili tayo po kayo, mga kapatid. Uuwi po kayo na baunin niyo po ang magandang mensahe na binigay sa atin ng Panginoon, na nais niya na tayo ay magpatuloy, mabuhay, na maaari natin malampasan ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Dahil kasama natin siya, kasama natin ang Diyos. Taglay natin sa buhay natin ang Kanyang salita at ang Kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Praise God. Kayo po tayo po ay aawit at atin po itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Itaas po natin ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Mag-vision po tayo. Sa bawat pagsubok, pagdana natin, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Amen. Ang ngalan mo'y tataas. O Diyos, ika'y tataas. O Diyos, sapagkat ika'y dakila. Ang ngalan mo'y tataas. O Diyos, ika'y tataas. O Diyos, sapagkat ika'y dakila. Ang ngalan mo'y tataas. O Diyos, ika'y tataas. O Diyos, sapagkat ika'y dakila. Purihin ka, Panginoon, sa umaga ito, Lord. Maraming salamat, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Maraming salamat, Lord, sa iyong banal na salita, Panginoon. Naanan ko narinig sa umaga ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Lord, panatilihin niyo po na ang aming desisyon, Panginoon, ay lagi namin isumiti sa inyo, Panginoon. Espiritu, Panginoon, ay mananahan sa amin, Panginoon. Sa bawat mga salita mo, Lord, ay mananatili sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang aking may taas. At hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Kaya, Lord, sa bawat desisyon na gagawin namin sa aming buhay, Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng wisdom, ng karunungan, Panginoon, na Ikaw, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang siyang laging mamuna sa
ito, Panginoon. Sabi ko, maghiwa-hiwalay yung Lord. Mananatili po kayo, Lord. Ang iba na yung salita, Lord. Mananatili sa aming puso, sa aming isipan. At amin po may pamuhay. Ito, Panginoon, sa aming kami pumunta. At pamuhay si Travis, ang aming mga kakamakin, Panginoon. Ang aming mga pagdaanan, Lord. Pero dahil sa iyong mga banana sa inyo, Lord, ay ito ay aming mga hawakan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Pagkain sa mga kapatiran na nandito sa iyong bahay na lagi na, Lord. I feel nadarama pa nila, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa umaga ito, Lord. Kaya, Lord, sa umaga ito, Panginoon, lubos ka namin itataas at itataas sa aming buhay, Panginoon. Nasa loob kami ng church, nasa labas mo kami ng church, Panginoon. Ikaw, O Lord, ay mananatili sa aming puso at sa aming isipan, O Lord, because we are priceless in your sight, Panginoon. Wala aming katambas na halaga sa iyong paningin, O God. Kaya, Lord, sa umaga ito, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. be with us all. Go in peace and serve the purpose. Gawa tayo ng tamang desisyon. We have God with us to give us the right decision. Sasamahan tayo ng Panginoon sa bawat pagsubok pagdaanan natin. Magdesisyon lang tayo. Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Sasamahan ka natin. Ngalan mo'y itataas.
Okay, mag-close ka. Ako sasaya. Thank you for joining with us. Thank you, my brother. God bless all of you.